Kumpirmado na na Magnolia versus Meralco sa semis. At sa tingin ng karamihan ay malaki ang tsansa ng Meralco o ng Magnolia na makapasok sa semifinals. Kung sakasakali na talunin ng Magnolia itong Meralco, ang kaya nilang gawin ay pumasok sa semifinals kalaban either ang TNT or ang NLEX Road Warriors. Kaya iyan ngayon yung makikita natin na talagang pwedeng gawin dito ng Magnolia. At yan siguro ang dahilan kung bakit itong si Coach L.A. Tenorio ay very confident ang mood niya ngayon. Twice to beat advantage ang Meralco, totoo yan. Pero sa tingin ko kayang-kaya ng Magnolia na bawiin ito o makagawa sila ng paraan para masiguro na sila makakapasok din dito sa semifinals. Kinakailangan lamang ng Magnolia na mag-dominate yung kanilang import na si Clint Chapman. At kung pagbabasehan natin yung labanan dito ng Magnolia at Meralco, no? Kahapon, mukhang very capable ang Magnolia na talunin ang nasabing team. Kaya nga sigurado tayo na iyan yung gagawin ngayon itong hotshots talaga. Bibigyan nila ng oportunidad yung mga players nila na ipakita kung anong kaya nitong gawin. At sa tingin ko ay kapag tinalo nila ang Meralco, mapipilitan tong Meralco o mapapaisip yan at silang mapepresyo na manalo doon sa winner take all game. Kasi kahit na merong twice to beat advantage ang Meralco, kapag natalo sila ng isa, abay magiging iba na usapan dyan dahil yung pressure sa kanila mapupunta at yung momentum naman nasa Magnolia Hotshots. At yan sigurado ang iniisip ngayon nitong si Coach Luigi Trillo. Kaya nga kung ikaw itong Magnolia Hotshots, ito talaga yung pinaplano nilang gawin ngayon at natitiyak na kayang-kaya nilang gawin yan lalo na at malalakas yung mga players naman nila dito sa lineup. Ang Converge Fiber Xers naman ay gumagawa ng hakbang para masiguro na magkakaroon sila ng mga bagong players dito sa darating na Governor's Cup, yung susunod na conference. Handa na raw itong Converge Fiber Xers na i-trade yung iba nilang players maliban lang kay Justin Arana at Justin Baltasar. Hindi ako magugulat kung pati ito sila Mikey Williams, Alex Stockton at ito si Calvin Abueva ay nasa trading block. Of course, si Juan Gomez de Leano hindi yan ite-trade ng Converge Fiber Xers. Pero yung iba nilang players sa tingin ko lahat yan pwedeng malagay sa trading block lalo na naghahanap itong Converge Fiber Xers nung mga teams talaga at nung mga players na makakatulong dito sa kanilang roster. Kasi ngayon kung ikaw naman itong Converge Fiber Xers nakikita mo yung ginagawa ng SMG at MVP groups. Abay yan ang dapat nilang sundan at tularin para magkaroon sila ng mas malaking tsansa na makapasok din dito sa playoffs. Very disappointing kasi nangyari dito, no? Kaya sa tingin ko yung pag-trade dito kay Mikey Williams for Joshua Monson, isa yun sa mga possibilities. Pwede rin na si Alex Stockton ay i-trade nila for Jerica Hanmisi. So kabilang lang yan doon sa mga options na nakikita natin, no? Itong kay Abueva medyo mahirap i-trade yan dahil matanda na. Pero pwede nilang i-trade yan para sa ibang role player. Kaya nga sa tingin ko itong Converge, maraming mga movement yan na gagawin. Yung pagkuha nila kay Jerica Hanmisi pati na rin dito kay Joshua Monson, inaabangan na ng marami. Kasi ngayon, alam na natin yung balita na ang TNT interesado raw makuha si Monson. So baka maunahan pa nila ang Converge at kung ikaw naman yung Fiber Xers, sabay kinakailangan gumalaw ka na para ito'y maiwasan. At yan ang dahilan kung bakit sa tingin ko itong Converge Fiber Xers ngayon ay gagawa ng hakbang talaga para yung nasabing bagay talaga na ito ay mapigilan at mauna sila na makakuha ng mga top players ngayon. Thank you.